Welcome po sa ating channel mga bossing. Pag-usapan po natin ngayon ay air compressor pa rin. Ito, air compressor 1/4 horsepower po yan. Yan. Merong nag-comment sa atin na yan yung mahirap daw umikot itong motor niya. Yan, mahirap umikot. Pag ganito po, pwedeng stock up. Meron tayong stock up na bearing dito kay motor o di kaya dito kay pump natin. To, air pump natin. Yan, para ma-test po natin yan kung bakit bantulot umikot yan o ayaw niyang umikot. Yan, kung ayaw niyang umikot, umuugong lang. Yan, pag-usapan natin yan. Pwede pong may sunog dito sa ating motor. Pwedeng stock up yung bearing dito. Yan, kung papansinin nyo, iniikot ko siya. Umiikot naman. Yan, umiikot. Pero mas maganda po dyan ay tatanggalin natin itong belt. Yan, tatanggalin natin si belt. Yan, susubukan natin tanggalin si belt para tatanggalin natin din po si belt muna. Para sa ating demo, para makumpleto yung ating tutorial. Yan. Pag tinanggal na po natin si belt, dito sa pagkakataon na to, makikita natin kung ano yung may problema. Kung itong air pump natin yung may problema, kung bakit ayaw umikot. Kung itong ating motor ay ayaw umikot. Yan. At kung buo pa naman po yung saksakan natin. Yan, kung buo pa naman yan at yung pressure switch natin umaandar pa, saksak natin, susubukan natin. Yun. Nakita nyo na umandar ang ating umandar po yung ating umandar yung ating motor. Yan, sinyales na okay po yung ating motor at okay din yung ating pressure switch. Ito. Pag pinatay natin yan. Kuminsan po sa pagto-troubleshoot, yan. Meron din pong patayan dito sa ating pressure switch. Yan. Baka kung minsan baguhan tayo sa compressor. Ito, may patayan din po dito. O di kaya yung pressure switch po natin may problema. Kung ayaw umikot din yan. Ayan, pwede may problema yung pressure switch kung ayaw umikot. Pero kung umuugong naman po yan, umugong naman yung motor natin. Ibig sabihin may pumapasok na kuryente dito sa ating motor, umugong siya. Pwedeng sira po yung capacitor natin. Kung meron siyang running capacitor. Yan, kung meron running capacitor o di kaya pwede rin pong sunog yung rewind. Yan. Pwede rin pong may naglulus na pagkakatap ng ating wire. Baka hindi naman nakatap na maayos. Yan, naglulus na siya. O di kaya marumi na. Yan, kailangan yung palitan yung wire. Yan, meron po mga ganyan na sitwasyon. At ito nga rin po yun, pag talagang nakikita nyo, hirap umikot yung ating motor o di kaya ayaw talagang umikot nito. Pag ginalaw nyo, ayaw umikot. Ito katulad nito, ginalaw natin, umikot naman. Yan, maganda yung ikot niya, malambot. Okay yung ating motor. Wala na tayo dito, okay yung motor. Tapos yung magiging problema na lang, capacitor, tapos rewind kung sunog yan. Ito, bubuksan nyo po dyan yan. Tapos tatanggalin nyo na rotor, yung nasa gitna, yung pinaka-rotor nya. Nakikita nyo yung rewind kung sunog yan. Yan, tapos takbo tayo dun sa diagram nya mamaya. Tapos ito po, ito ikot natin. Yan. Kung papansinin nyo, meron siyang parte na mabigat. Yan, may mabigat. Yan, may parte po na mabigat. Yan, mabigat. Tapos iikot. Yan, ito yung ikot nung sa aming compressor. Yan, may mabigat. Tapos magaan. Yan. Yan, pwedeng yung piston natin medyo masikip pa kaya ganyan. Yan. Yan, di ko pa po ganong na-compare kasi to kung tama yung ikot nito sa amin kasi parang may sayad siya yan. May mabigat tapos yan. Yan, pwede rin ganyan talaga, normal yung ikot na ganyan. Mabigat kasi aangat yung piston.
Yun, tapos kung talaga medyo maganda yung piston ring mo, masikip pa yan. Yan, ganyan talaga yung magiging tendency niya. Yan. Yan po, umiikot naman. Kung totally po, stack up to, masusunog yung motor nyo. Yan. Meron na po talagang sitwasyon na ganun. Yung bearing po nito, nag-stack up na siya. Tapos sa katagalan yun, kinalawang na o di kaya nasira na yung mga bulitas. Yan yung bearing, sira-sira na. Tapos ito, stack up na po talaga yan. Hindi nyo pong magagalaw ng ganito to. Yan, stack up na yan. Tapos pinandar nyo to. Susunugin nyo yung motor kasi hindi umiikot ito. Susunugin nyo to, yung motor natin. Pag pinatagal nyo. Tapos pwede pang sumabog yung capacitor na running capacitor kung mayroong running capacitor dyan. Ito, titignan lang po natin yung ginawa natin na diagram dito. Yan. Ito po yung sa ano natin, pressure switch natin. Yun, line 1 at line 2 plug. Tapos yun, tatakbo dun sa switch, pressure switch. Yan, mag-switch yung dalawa. Tatakbo dun sa motor natin. Yan, ito na yung linya niya, dalawa. Yan, tumakbo. Tapos ito yung pinaka-diagram natin. Yung diagram natin mga bossing, titignan natin yung malaki na diagram para at least hindi tayo mahirapan. Meron tayong ginawa dito malaki na diagram. Ito po, isa pang dahilan kung bakit ayaw umikot ng motor natin. Yun nga po yung bearing, pwedeng i-check yung bearing kung sayad na. O di kaya stack up yung bearing natin, papalitan yung bearing sa motor. At ganun din po dito sa air pump natin, bearing din ang i-check kung talagang ayaw umikot nito. Yan po. Tapos dapat po malaman din natin yung actual na diagram nito, itong motor na to. Ito yun. Ginawan ko po siya ng diagram. Ito parehas nito at parehas din po nito. Yan, magkakaparehas lang yan. Iba lang yung pagkaka. Ito, papaliwanag natin dito. Meron silang tinatawag na running winding o yung pinaka main winding. Yan, yung pinaka primary natin na winding. Yung rewind po nung motor na yan. Yan, main winding o running winding. Ito yon. Tumakbo yung isang linya na sa line 1 at yung pangalawang linya niya po ay tumakbo doon sa line 2. Yan. Yan, diretso po, walang capacitor. Ayun yung pinaka main winding natin o primary o di kaya running winding. Tapos ito yung rotor natin. Ngayon ito naman po yung secondary winding o yung starting winding natin. Eto, dito tayo. Eto siya. Nag-tap dun sa line 1 pa rin. Yan, kasama nung running winding natin o yung main winding natin. Yan. Yun. Ito po, nasa line 1, nag-tap siya. At ito yung winding natin na pangalawang winding o yung starting winding natin. Yan siya. Mapapansin nyo po dyan na putol siya sa gitna. Pinutol sa gitna. At yun. Ito yung dulo, tumakbo dun sa line 2. Tapos yung putol po sa gitna na starting winding natin. Yan. Nilagyan siya ng capacitor na running capacitor. Yon. Yan, naka-series po sa rewind ng ating starting winding. Yan, naka-series po siya. Capacitor po natin na running capacitor ay may value na 15 UF, 25 UF at 40 UF, tapos 450 volts. Yan, depende po kung 450 volts yan o 600 volts. Ayan po yung running capacitor natin, naka-series. Yan. At the same time po, naka-series din yung switch at yung starting capacitor.
Yan, para hindi kayo malito. Parehas lang po silang naka-series sa starting winding natin. Yun, switch at capacitor. Ganito po yung mangyayari dyan. Pag andar po ng motor, pagkasaksak niyan at pagka-switch yan, aandar yung motor. Nakadikit po itong switch, naka-on yan. Yan, pag umandar na po yan, after 30 seconds or 1 minute, mag-o-open na po yung switch natin na may nakadugtong na starting capacitor. Ibig sabihin, mawawala po yung dadaan na kuryente dito kay switch at dito kay starting capacitor. Ang matitira na lang po na naka-series IC, running capacitor. Kaya tinawag po nilang itong running capacitor dahil ito pong capacitor na to ay nakababad. Yan, in between dun sa rewind ng pangalawa. Yan, yung pangalawa na rewind o yung starting rewind natin. Yan. Hinati lang po yan sa gitna at yun, naka-series yung ating running capacitor. Yan. Yan lang po yung tatandaan nyo, yung diagram na yan. Pinutol po nila sa gitna. Tapos ito yung pakikita ko na isa pa. Dito naman po mapapansin nyo na hindi pinutol sa gitna yung starting winding natin. Nilagay niya sa dulo yung capacitor na naka-series. Naka-series siya sa dulo ng ating starting winding. Yan, line 1, line 2. Tapos yun, nakatap yung isang linya ng ating running winding po, o yung main winding natin o primary. At yung isang dulo naman sa line 2. Yan, wala ka nang pag-usapan doon sa running winding. Line 1 at line 2 nakatap. Tapos ito yung line 2 natin. Yun, starting nagtap doon sa line 1, yung isang linya. At yung dulo ng starting winding natin nagtap muna doon sa switch. Tapos capacitor na starting capacitor. Yun, at yung pa rin, yung running capacitor natin naka-series pa rin. Yun. Pag umandar po yan, agandar niya 30 seconds or 1 minute after. Pagkatapos po nung 30 seconds or 1 minute, mag-o-open na po ito. Ito, nakadikit yan agad. Nakadikit na yan, tapos mag-o-open yan. Yung tinatawag na centrifugal switch. Etong motor na to, meron po switch yan doon sa likod. Yan, makikita nyo sa likod. Yan. Yan. Pagka-andar po yan, aandar lang yan ng saglit. At aandar din na saglit yung ating starting capacitor. Yun, saglit lang po yung andar ng starting capacitor. Yan, tama po yung naririnig nyo. Saglit lang yung andar niya kasi mag-automatic po yung switch, mag-o-open. Mawawala na sa sirkulasyon si starting capacitor at matitira si running na naka-series dito sa ating starting winding. Yun, ayun lang po yung diagram natin. Ganun lang po kadali yung diagram nitong single phase motor. Pero yung iba pong motor na ng compressor na ganito ay minsan wala po si running capacitor. Starting winding lang yung meron siya. Yun, ayun yung nakita ko dun sa ibang design po ng air compressor. Wala siyang running capacitor. Yan, starting lang. Ang mangyayari po nun, ito lang yung titignan nyo, wala to sa ilalim. Yan, starting lang siya. Pagkaandar ng yan, pumasok yung line 1 sa ating main winding o running winding natin. Yan, sa line 2. Line 1 at line 2. Yan, kompleto na yung ano natin, circuit ng ating main winding. Tapos dito na tayo sa ating starting winding. Tapos hinati sa gitna. Yun, naka-series nga po yung switch at yung capacitor na starting capacitor. Yan, pagka-andar niyan, yan, gaya po na sabi ko, aandar lang siya ng saglit, 30 seconds lang o 1 minute, sabihin na natin 1 minute. Pagkatapos po nun, mag-o-open na tong switch. From nakadikit yan, mag-o-open yan pagkatapos ng 30 seconds or 1 minute. Mag-o-open na po yan. Ano po yung mangyayari nun pag ganun? Mawawalan po ng kuryente yung ating starting winding. Yan. Mawawalan po ng kuryente to. Ito na lang yung aandar. Kung obserbahan nyo po yung ating diagram. Kasi wala po siyang running capacitor. Yan. Ito na lang yung matitirang aandar. Pag ganyan po yung design, walang running capacitor. Pero kung may running capacitor yan, magkakaroon pa rin ng kuryente dito sa ating starting winding. Yan. Sana po maintindihan yung pinapaliwanag natin. Tapos dito naman,
Napapansin natin dyan na meron tayong 6 na screw. Kumisan sa mga compressor, meron kayo sa mga motor, makikita nyo 6 na ganyan. Ito po yung running natin. Ito yung main winding natin. O running winding natin. Yan, ayan siya. Line 1 at line 2. Tapos ito naman yung ating secondary winding o yung starting winding natin. Yan pa rin. Tapos may putol dyan. May putol nga po yan, putol yan. At ito rin may nakatawid na paganyan. Yan. May naka-jumper po dyan. Dito po kasi ang ginagawa nila, pag baliktad yung ikot, lalagyan nila, dito nila itatap yan. Yan, dyan siya magtatap. Pag gusto nilang ibaliktad yung ikot. Minsan naman po, pag tama na yung ikot, dito yan. Yan, dyan siya nakatap. Yan, dito po siya nakatap. Yan, pag tama na yung ikot. Pag baliktad po yan, ito yung lilipat nila ng ganito. Para mag-reverse po yung ikot ng ating motor. Yan. Tapos ito po yung ating capacitor mga bossing, 15 UF, 25 UF at 40 UF para sa ating running capacitor. Yan, ayun po yung running capacitor, mababa po yung value niya, 15 UF, 25 UF at 40 UF. Tapos mapapansin nyo na mataas yung volts, rated volts niya, 450 volts, kaya 600 volts o kaya 500 volts. Yan, mataas po yung rated capacity na voltahe para hindi sumabog. Tapos yung starting capacitor po, yun nga, saglit lang ginagamit yung starting capacitor. Pang start lang po siya, tapos mag-o-open na. Yun, dahil nga po meron siyang switch. Nag-start po siya sa 75 UF. Yan. Tapos makikita nyo dyan 220 volts. 75 UF, 220 volts. Saglit lang po to. Kaya yung voltahe niya 220 volts. Yan. Siguro pwede naman kung 450 volts ito, wala namang problema. Basta yung value niya 75 UF. Yan. Ito, may diagram pa rin tayo dito. Ito yung line 1. Ito, pares lang naman yung diagram ng tatlo na yan. Ito yung primary natin, o running winding o main winding. Yan, nakatap siya sa line 1 at line 2, yung coil natin. Tapos ito naman yung coil ng ating secondary winding o yung starting winding natin. Yan. Tapos sinati sa gitna. Nag-series yung capacitor na non-polarity. Yan, kaya sinabi ko non-polarity po, walang positive at negative yung ating running capacitor yan pag walang switch. At yung starting capacitor po natin, meron siyang switch. Yun, kikita nyo. Naka-series lang siya sa ating secondary winding o starting winding. Pares lang po lahat ng diagram na yan. Ito, pares pa rin. Ito, dito naman natin pag-usapan kung binabaligtad, paano babaligtad yung ikot. Ito yung unang diagram natin, mga bossing, main winding o yung starting running winding natin. Ito, main winding natin. Nakatap siya sa line 1 at line 2 na rin. Tapos ito naman yung ating secondary winding o yung starting winding natin. Ito siya. Ayan, tinap natin sa line 1 yung isang linya. Ito yung coil natin. Tapos mapapansin nyo, sa dulo tayo naglagay ng, pagkatapos ng winding,